Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong pulis sa barangay. Narito po ako upang ipaabot sa inyo ang programa ng Pro Calabarzon, ang Project Lucas. Labanan, umaksyon, kausapin buong pamilya natin, abusadong rapist sama-samang pigilin. Ang layunin ng proyektong ito ay upang mabigyan ng kaalaman ang bawat miyembro ng pamilya sa usaping krimen na panggagahasa o rape. Ano ba ang rape o panggagahasa? Ang panggagahasa o rape, ayon sa batas ay itinuturing na isang kriminal na pagkakasala. Sa lipunan ng mga Pilipino, ito ay isang kasuklam-suklam na krimen na mapaparusahan ng pagkabilanggo habang buhay. Ito ay tumutukoy sa pagsasamantala ng sexual na ginamitan ng puwersa, pananakot, panlilinlang at kung ang isang tao ay menor de edad o wala sa tamang pag-iisip. Ito rin ay tumutukoy sa pagkilos o pagpasok ng ari ng lalaki sa bibig o butas ng puwit. Ang pagpasok sa ari ng babae o butas ng puwit gamit ang isang daliri o anumang bagay ay itinuturing din rape kahit walang pagtatalik na nangyari. Kahit sino ay maaaring maging biktima, lalaki man o babae. Ano ang mga parusa sa panggagahasa? Walang piyansa ang rape. Reclusion temporal hanggang reclusion perpetua o 20 hanggang 40 taon na pagkakabilanggo. Hindi pinahihintulutan ng batas ang pakikipagkasundo o areglo. Nais ko na ibahagi sa inyo ang ilan sa mga personal na karanasan ng mga biktima ng sexual na pang-aabuso o rape. Una, may mga pagkakataon na ang mga ina ng tahanan ang nagtatrabaho, naiiwan po ang inyong mga anak sa bahay kasama si tatay, tito, lolo o kasambahay, na siyang nagpapaligo, nagbibihis, nagpapalit ng diaper o maging paghuhugas ng kanilang maseselang bahagi ng katawan, na kung saan ay natutukso at naisasagawa na nila ang panggagahasa o rape sa inyong anak nang hindi ninyo nalalaman o napapansin man lamang. Ikalawa, ang pagtitiwala ninyo ng lubos sa mga kalaro ng inyong mga anak na kung saan ay dala ng kapusukan, na isasagawa nila ng panggagahasa o rape. Kasunod ay ang pananakot sa mga ito na may mangyayaring masama sa kanila sa oras na sila ay magsumbong. May mga pagkakataon din na nabibigyan sila ng pera o anumang magandang bagay dahilan para sila ay hindi kaagad makapagsumbong at maipagpatuloy pa ang ginagawang pang-aabuso, panggagahasa o rape sa inyong anak. Ikatlo, madalas napapabayaan at hindi ninyo nagagabayan ng mahusay ang inyong mga anak lalo't higit sa paggamit ng internet na kung saan ay mga pangyayari na nakakapunood na sila ng mga malalaswang palabas o panoorin gamit ang kanilang cellphone kung kaya't isa din ito sa mga dahilan ng kanilang pagiging mapusok sa ganun bagay, dahilan para sila ay maging biktima ng rape. Kaugnay pa din ng paggamit ng internet, may mga nakikilala na palang iba ang ating mga anak sa social media, hanggang sa pagkakatiwalaan nila ang mga ito na nagiging dahilan para gawin nila ang mga bagay na hindi kanais-nais kagaya ng pagpapadala ng litrato ng kanilang maseselang bahagi ng katawan. Ito rin ang gagamitin upang takutin at sapilitan makipagkita ang inyong anak sa kanyang ka-chat at doon na maisasagawa ang panggagahasa. At ikaapat, sa may mga anak na teenager o kabataan, hindi ninyo nabibigyang pansin ang kanilang pag-alis o maging ang pag-uwi ng kalaliman ng gabi na kung saan ay sila ay nakikipag-inuman sa kanilang mga kabarkada o kakilala ng kanilang mga kaibigan. Kapag sila ay lasing na at wala ng lakas ang katawan para makapanlaban ay doon na isasagawa ng kainuman ang panggagahasa sa inyong anak. Kaya kami ay narito, ang inyong pulis sa barangay, upang magbigay ng ilang paalala sa mga magulang, maging mapagmatsyag sa mga pwedeng karahasan na nangyayari mismo sa loob inyong tahanan at kung sakaling may mapapansin kayo na kakaibang ikinikilos, galaw o maging sinasalita ang isa sa miyembro ng pamilya lalo't higit ng inyong anak, ay mangyari lamang bigyan ninyo ito kaagad ng pansin, kausapin ng masinsinan upang maagapan o masolusyonan kung mayroon man pang aabuso o problema silang nararanasan. Gabayan ang inyong anak sa paggamit ng internet. Suriin at kilalanin na mabuti ang mga nakakasama, kabarkada o kaibigan ng inyong anak. Sa mga anak, mga bata, huwag kayo matakot magsumbong, huwag kayo pumayag na maging biktima ng rape,
Kung mayroong humipo ng maseselang bahagi ng iyong katawan o magpakita sa inyo ng kanilang maseselang bahagi ng katawan at sapilitang ipahawak ito sa inyo, isumbong agad sa inyong mga magulang, nanay o tatay. Nakatatandang kapatid, kay kuya o ate, kamag-anak, kay lola, lolo, tiyo o tiya, sa inyong pinagkakatiwalaan pwede sa ating WCPD ng barangay o sa inyong pulis sa barangay upang masamahan namin kayo sa ating himpilan ng pulisya. Sa mga kabataan, piliin ang inyong mga kaibigan, huwag magtiwala kaagad lalo na sa mga nakilala lamang sa online o internet, huwag magbigay ng litrato ng hubad na katawan. Huwag i-accept ang mga friend request sa mga taong hindi lubos na kilala. Huwag magbigay ng contact numbers o anumang impormasyon na mapagkikilanlan sa iyo at sa iyong buong pamilya. Intindihin at pag-isipang mabuti kung ano ang mga link na ipinapasa sa iyong online account. Think before you click, upang hindi maging biktima ng anumang pang-aabuso at panluloko. At kung sakali mayroon kayong kaalaman tungkol sa mga ganitong pangyayari ay kaagad kayong makipag-ugnayan o tumawag po sa amin. Bilang inyong pulis sa barangay, pwede ninyo akong tawagan sa cellphone number na makikita ninyo na nakapost sa harapan ng inyong barangay hall, paaralan, simbahan at iba pang establishmento na kung saan ay nakalagay din ang hotline numbers ng ating himpilan ng pulisya. Lumaban, umaksyon, kausapin buong pamilya natin, abusadong rapist sama-sama nating pigilin. Ang laban sa karahasan ay responsibilidad ng bawat isa. Lahat tayo ay may magagawa. Nakikiusap po kami sa inyong lahat na makipagtulungan upang mailigtas at mailayo ang ating mga anak sa kapahamakan. Maraming salamat po. Muli, ako ang inyong pulis sa barangay. Maaari ninyo akong tawagan sa numerong ito.